Mayroon sa loob ng kwarto ang isang magandang empleyada na kakasubok lang ng tinapay at chill na nakahiga. Biglang nag-flash ang kanyang telepono na may babalang mensahe. Hindi pa man siya nakakabawi sa kanyang pagka-chill. Dali-dali siyang pumasok sa banyo para ipilit ang kanyang sarili, silly buffon. Sa hindi malamang dahilan, patuloy niyang sinasampal ang kanyang sarili hanggang sa magising siya. Matapos siyang bahagyang matauhan, kinuha niya ang telepono sa kanyang bulsa at tinawagan ang kanyang kaibigan. Kung hindi sila aalis agad, malaking gulo ang kanilang kakaharapin. Pagkatapos magpaalam sa kanyang kaibigan, mabilis na tumakas si Jae. Ngunit sa labas, pinalibutan na ng mga bodyguard ang lugar na ginagawang mahirap makatakas. Sa sobrang desperasyon, tumawid siya sa kalsada na puno ng mga sasakyang dumaraan. Isa lang din siya sa iilan pang babaeng nawawala ng dahilan. Sakit sa ulo ang problemang ito para sa mga pulis ang NAM. Madalas lumalabas ang mga eskandalo sa mga bar sa mga sikip na lugar. Sa kabilang panig, may isang grupo ng mga taong tahimik na nagsuswelo ng pinto. Ang pinuno ng grupo ay si Jong, isang pat na tao. Siya ay dalubhasa sa pangangaso ng mga iligal na kaso sa likod ng mga pintuan ng bar. Nang mabuksan ang pinto ng bar, pumasok siya at ang mga kasama sa loob. Nakakakilabot ang tanawin, may mga babaeng kulang sa damit na sumasayaw sa loob. Nanindigan sina Jongwoo at ang kanyang mga kasama sa eksena na ito. Ang mga kabataan ngayon, bakit ganyan sila? Nabubuhay sila ng napakawalang pakundangan. Sinabi niya sa kanyang kasamahan na pumunta sa switch at ay-on ang lahat ng mga ilaw para sa kanya. Tumunog si Jisoo at inutos na arestuhin ang lahat ng naroroon dahil nilabag nila ang mga batas. Nagpatuloy si Jongwoo sa paghahanap sa tahimik na paraan para sa iba pang mga bagay na dapat isaalang-alang. Bigla siyang nakakita ng apoy na may mga taong nasa ilalim. Pagdating niya, nakita niya na may isang taong nagtatangkang tumakas. Nagharap ang dalawang panig at matinding naglaban na parang hindi pa sila naglalaban. Nang tangkaing tumakas ng lalaki, agad na inatake siya ni Jongwoo. Binali ni Jongwoo ang binti ng lalaki. Nang buksan niya ang maskara, nalaman niyang si Gi-ang Ho pala ang lalaki na nag-asmogle ng mga ipinagbabawal na gamot. Dinala kaagad ang matandang lalaki sa istasyon, umiiyak pa at sumisigaw sa mga pulis. Sinabi niya na mayroon siyang magandang asawa at matatalinong anak sa bahay at hindi siya maaaring makulong ng ganito. Umiiyak siya at nagmakaawa, sinasabing ito ang kanyang unang pagkakataon na maghatid at nangako siyang hindi na ito ulitin. Dagdag pa, mas mabuting huwag nang makipag-away sa kanila ang kapitan ng grupo. Dahil sa grupong ito mayroong isang mahalagang kriminal, kaya huwag na siyang makialam. Mabilis na lumipas ang oras sa loob ng 3 taon at mayroong isang babaeng abala sa pagpapaganda sa sarili. Pagkatapos, dumiretso siya sa pinakamagandang bar sa Korea. Ngunit ang layunin niya sa pagpunta rito ay hindi para mag-party kundi para mag-read ng paninda. Matapos matanggap ang paninda, mabilis na tumakbo ang empleyado sa itaas, dumiretso sa SE area. Si Jae-ho ay ang boss na dalubhasa sa paglutas ng mga mahit na problema sa bar. Ngayon, pumunta siya sa bar upang maghanap ng isang taong nagtatago. Pagpasok niya, nakita niya ang isang taong nakahiga doon. Nang buksan niya ang kahon, nakita niya na gumagamit pa ito ng tinapay. Nang hindi nagsasalita, binuhat niya ang bae at dinala pabalik. Ngunit nang isaran ang pinto ng kotse, narinig niya ang tunog ng transaksyon ng paninda sa isang lugar na malapit. Itinapon niya ang bae sa kotse at tumakbo siya sa eskinita at binugbog ang lalaki. Binugbog niya ng husto ang dealer ng candy. Sinabi niya sa kanya noon na huwag magbenta rito, ngunit hindi nakinig. Matapos lutasin ang problemang ito, isang bagong problema na naman ang lumito. Dinala niya ang kanyang mga tauhan sa bar para magtrabaho. Ngunit tila hindi ito gagana ngayon, dahil ang paninda sa kanyang kamay ay mukhang lanta at pagod. Isang henchman ang dumating at nagulat na si Riehi. Pagkatapos magtrabaho kagi, ay tumakas. Ngayon, wala nang makahanap sa kanya. Lahat ng nasa bar ay nagmamadali sa paghahanap sa babae. Hindi lang hindi siya makontak, pati na rin si Dongho ay hindi rin makita. Nagtat siya kung anong nangyayari sa mga babae na biglang nawawala. Ang subaltern ay dumating upang magulat ang taong nagdulot ng aksidente ay ang apo ng mayor. Bagaman alam ni Kang ang pagkakakilanlan ng lalaki, hindi niya ito hahayaang makalusot. Anumang bagay ay dapat na nasa tamang ayos. Humarap siya at nagtangkang buksan ang trunk ng kotse. Nakita ito ng binata at lumapit para pigilan siya, pagkatapos ay binigyan pa siya ng pera para sa kape. Hindi pinansin ni Dong Ei ang alok at sinimulan pa ring halukayin ang mga bagay sa trunk ng sasakyan ng lalaki. Kinuha niya ang ilang supot ng pagkain ng baboy, pinunit at mabilis na lumabas ang mga supot ng candy. Sinuntok ni Kang ang apo ng mayor at muntik na siyang bumagsak. Ngunit syempre, ang bata na ito ay hindi kalaban niya. Sinuntok niya siya ng ilang beses at dinala siya sa istasyon ng pulisya para tanungin. Pagdating niya sa istasyon, nakatanggap agad si Kang ng tawag mula kay Komisyoner Muon. Dumating siya sa istasyon ng pulisya na may hawak na telepono at gustong kausapin si Dong Ei. Dahil ayaw nilang makagambala sa iba, lumabas sila para mag-usap. Ayaw ng komisyoner na magtrabaho ang kanyang kalaban sa maliit na bayan na ito. Iniutos niya sa hepe ng pulisya na ibalik agad ang lalaki sa lungsod. Iniimbestigahan ni Dong Ei ang maso ng pagkawala sa Gangnam nang makita niya ang isang mainit na balita.
Ang unang bagay na tumama sa kanyang mata ay ang eksena ni Jaehi na katatakas lang. Si Kang, matapos tanggap ang tawag sa telepono mula sa ospital, ay pumunta agad doon. Sa computer, mayroong isang video. Ang pagtulak sa isang tao mula sa bubong ay hindi na aksidente kundi sadyang pinsala. Kaya, ang mga babaeng iyon ay gumagamit ng masamang wis. Nang maglaon, bumalik si Kang sa opisina at tahimik na nag-isip. Bigla siyang nakatanggap ng text message mula sa kanyang anak na babae, si Is, na nagsasabing makakalabas na siya sa ospital bukas at gusto niyang sunduin siya ng kanyang ama upang umuwi. Sa panahong iyon, tinatanong ni Jae-ho si Jae-he, ngunit hindi siya nagsasalita. Alam niya na nag-aalala ang kalaban para kay Dong-ho, kaya agad siyang pumunta upang hanapin siya at dalhin siya dito. Kinaumagahan, habang nasa sasakyan sila, tinanong ni Ise ang kanyang ama kung maaari ba niyang hanapin ang kanyang kaibigan na si Jae. Dahil nawawala siya at hindi makontak, natatakot ang kanyang anak na baka may nangyang masama. Hindi ito pinansin ni E at sinabi niya sa kanyang anak na unahin ang trabaho. Nababalisa siya dahil sawa na siyang marinig ang mga bagay na iyon. Sinasabi niya na nag-aalala siya, ngunit sa katotohanan, hindi siya nagmamalasit sa fest. Kaya, ang mag-a ay hindi na nagiging kapit sa isa't isa at ngayon ay nag-aaway pa. Isang taon na ang nakalipas, inimbihan si Kang sa isang kainan, kasama ang maliit na kaigan ng kananak. Hindi na pa si Jae nang makita niya ang kanyang laban dumating, kaya balak niya sanang umuwi. Ngunit dahil makaawa si Es, nagpaiwan siya. Binigyan ng ama ang kanyang anak ng isang card para makabili ng pagkain habang ang dalawa ay nag-uusap doon. Hinamak ni Jae-hee ang kalaban at tinawag siyang walang kwentang tao at nabi na huwag na siyang gumawa ng ganoon. Alam niya na hindi na nagmamalasakit si Kang sa kung ano ang mangyayari sa isang tulad niya. Kung mayroon siyang noong karaming oras, dapat mas mahusay na pakitunguhan niya ang kanyang anak. Sinisi niya ang kalaban sa pagtawag sa sarili niyang kaibigan ni Es at pagkatapos ay ginagamit siya upang takutin ang mga tao para sa pera. Alam ba niya kung ano ang pinagdaanan ni Es pagkatapos ng insidente sa bubong? Narinig ni Jae-hee na nagsasabi ang kalaban ng walang kabuluhang mga bagay, kaya agad siyang umalis. Si Esri, dalada ang pagkain, ay nasaksihan lahat at agad na sinermon ang kanyang bago siya na humabol sa katalik na kaibigan. Pagbalik sa Gangnam Police Station, si Yut nakarinig si Kang ng tinig ng prosecutor na si Min isang away, ngunit ito pala ay mga salita ng aliw, bagamaki medyo mabigat ang mga salita. Pagkatapos ay nag-line silang dalawa upang maghanap ng impormasyon tungkol sa nawawalang si Jae. Binigyan niya ang kalaban ng litrato ng kanyang anak at ng kanyang kaibigan. Biglang pansin ng prosecutor na si Min na ang tatoo sa braso ay mukhang pamilyar. Naalala ang oras na inaresto nila ang isang lalaking may kinalaman sa webden. Lumabas na sila sa bilangguan mga kalahating taon na ang nakalilipas, ngunit hindi lang iyon. May isa pang grupo na nagpapatakbo ng negosyo ng surveillance camera. Gustong alisin ni Min ang mga gunggong na dumi na iyon. Kaya, paulit-ulit na sinuri niya ang lahat ng surveillance camera sa lugar na iyon. Binuksan din ng prosecutor ang isang eksena sa labas at nakita ang isang babae na may ganoong tattoo. Bigla niyang napansin na mukhang pamilyar si Ji-ho. 3 taon na ang nakalipas, inaresto ng pulisya ang isang bar na may mga tao na kumakain ng tinapay. May isang lalaki doon na nakikipag-away. Nang tanungin, nalaman nilang isa siyang driver ng escort at nakikipag-away sa isang lalaking nagnanakaw ng kanyang mga customer. Sa oras na iyon, pinayagan ni Kang si Jae-ho na umalis dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa isang driver. Balik sa kasalukuyan, nagreklamo si Prosecutor Min na gusto niyang suriin ang license plate number, ngunit hindi makita ng mga pulis ang numero o kung sino ang nagmamaneho. Malinaw na hinarangan ng prosecution ang access dahil ang ebidensya ay napakahalaga para sa kanilang kaso. Sa kabilang banda, ang lalaking may hedgehog hair ay kalalagay lang ng maleta sa kotse. Nang makita niya si Ji-ho, agad niyang nilock ang pinto. Gusto ni Jae-ho na lumabas ang lalaki para mag-usap, ngunit sa loob ng kotse, pala ng lalaki ay nakatakas na siya at nagawa pa niyang manginis. Ang lalaking may hedgehog hair ay nakatali sa likod ng sasakyan at binugbog, ngunit hindi pa rin niya inilabas ang kinaroroonan ni Dong-ho. Balak pa sana niya itong bugbugin, ngunit pagkatapos ay nagsalita na rin ang lalaki. Kaya tumayo si Ji-ho at sa ilang pagpindot sa trunk ng kotse, nagdulot ito upang malaglag ang kamay ng lalaki. Samantala, si Dong-ho ay pinit ng lalaking puno ng tattoo sa mukha na pumunta sa room. Nagulat siya at hindi makapaniwala na may ganoong karaming tao sa loob. Hinila ng lalaking may tattoo ang buhok ni Dong-ho hanggang sa siya ay bumagsak. Bigla niyang nakita ang isang pares ng sapatos na gawa sa balat ng ahas na papalapit at lubos siyang natakot. Matapos ang ilang sandali, nagsimula ang party na may alak, mumo ng tinapay at strawberry syrup na nagkalat sa buong lugar. Sa wakas ay dumating na rin si Jae-ho at hinarap ang lahat ng mga masasamang tao. Si Dong-ho na lang ang natira sa ilalim ng pool, ngunit sa kasamaang palad, binuli siya ng mga lalaki hanggang sa hindi na siya makahinga.
Dumating na ang mga tao mula sa kumpanya ng paglilinis na Hanjin sa lugar upang linisin ang pinangyarihan. Ang lugar ay napakagulo na parang may naganap na riot. Biglang nanap ng kapitan ang buong kwarto at tinanong kung nasaan ang bangkay ng biktima. Habang hinahanap pa rin ng lahat ang bangkay, tumunog ang telepono malapit sa kapitan. Samantala, katatapos lang ng performance ng bituin na si Junseo at napalibutan siya ng mga tagahanga na nag-aabot ng bulaklak at prutas sa kanyang sasakyan. Umiti siya sa mga tao, ngunit pagkapasok niya sa kotse, agad siyang nagbago ng mukha. Tinawag niya silang mga tanga at itinapon ang mga prutas sa likod ng kotse. Pagkaalis pa lang niya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang tauhan na nagulat na walang nakitang bangkay ang forensic team. Bagaman hindi siya naniniwala sa narinig niya, inulit ng tauhan ang sinabi niya. May isang taong kumuha sa bangkay ni Dongho at ang katotohanan ay nawala na ang babae. Kalmadong sinabi ni Junseo sa kanyang tauhan na sa halip na magsalita ng kung ano-ano, dalhin na lang sa kanya si Jenny at pagkatap ay binaba niya ang tawag nang hindi pinakinggan ang sinasabi ng kalaban. Dumating si Junseo sa isang lugar na puno ng mga reporter at mga tagahanga na sumisigaw ng kanyang pangalan. Ngunit hindi siya nagmadaling bumaba sa kotse. Sa halip, sinubukan niyang tikman ang kaunting tinapay upang kumalma. Matapos tamasahin ang lasa ng tinapay na napakasarap, hindi niya nakalimutan na punasan ang alikabok sa kanyang ilong at pagkatapos ay ngumiti ng matamis at nagsimula sa kanyang papel. Sa kanyang designer na damit mula ulo hanggang paa, binati niya ang mga tagahanga na may mukha ng isang sikat at palakaibigang bituin. Samantala, sa isang disyerto na istasyon ng tren, nakita ng janitress na may kakaiba sa bench at lumapit siya para tingnan. Ngunit hindi niya inaasahan na sa ilalim ng manipis na kumot ay ang bangkay ng isang batang babae na may mga marka sa mukha na tila matagal ng patay. Dahil sa takot, nanginginig na tumawag ang janitress para sa tulong. Sa isang istasyon ng pulisya, inihayag ng kapitan na ang espesyal na unit ng investigasyon ay itinatag sa utos ng komisyoner, kaya dapat silang mag-focus ng husto. Ang publiko ngayon ay nakatuon sa bawat galaw natin. Sa sandaling ito, pumasok si Rong A at nagpakilala. Dahil sa kalubhaan ng kaso, si Rong A ay ipinadala dito upang tulungan ang koponan. Ngunit ang kanyang bagong kasamahan ay tila hindi interesado sa kanyang presensya. Pagkatapos niyang magbigay ng direksyon, umalis ang kapitan nang makita niya ang kanyang subordinate na bumata kanya. Agad na tinanong ni Rong A ang tungkol sa oras ng autopsy o ang pagkakakilanlan ng biktima. Sumagot ang kanyang kalaban na pinahahalagahan niya ang kanyang tulong. Ngunit kahit sino pa ang tumawag kay Rong A, hindi nila ibabahagi sa kanya ang anumang impormasyon tungkol sa kaso. Kaya, si Rong Eri ay manatili na lang at umalis ng tahimik. Pagkatapos niyang magsalita, ngumiti siya ng may pagkasuklam at pumunta kasama kanyang kasamahan upang kumain, iniwan siya. Ngunit si Rong A ay hindi isang ordinaryong tao. Agad siyang tumawag kay Jisoo, ang kanyang alagad, upang magtanong tungkol sa kalagayan ni Ang Ho. Nang makuha niya ang contact information ng kalaban, tinawagan niya ito, ngunit pinatay niya ang tawag. Nang tawagan niya sa pangalawang pagkataon, sinigawan siya ni Gi Ang Ho dahil hindi na siya alipin ni Rong AC pagkatapos ay pumunta siya upang hanapin ang direktor na si Kim Gi Ang Ho pang magtanong. Sa kabutihang palad, ang laki ay may respeto at nang makita niya si Rong A, agad siyang sumagot ng may paggalang. Si Giang Ho ay isang nagbebenta ng alak sa Gangnam, kaya mas malaki ang kinikita niya kaysa sa pagiging pulis. Sumasang-ayon siya dahil gusto ng kanyang ama na gawin niya ang trabahong iyon dahil iyon ang pangarap ng kanyang ama. Ngunit galit na galit si Rong A sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Gusto ni Giang Ho na maging isang gangster. Ngunit ilang tao lang ba ang nagkakaroon ng dalawang pangarap sa buhay? Diretsahang sinabi ni Rong A ang kanyang gustong mangyari, naghahanap siya ng ilan sa kanyang mga tauhan. Inilabas niya ang apela ni Giang Ho at ginamit ang kanyang mga tauhan upang takutin siya. Sa huli, nakilala ni Rong A ang dalawa niyang tauhan at tinanong ang pagkakakilanlan ng taong nagdala ng bangkay sa istasyon tren. Sa pamamagitan ng kanyang bala ng mga mata, ipinagtapat niya na ang taong iyon ay si Director Jun. May isang ngalan sa mundo ng negosyo na hindi ko pa nakikita. Maraming naghahanap sa kanya pagkatapos ng insidente sa istasyon ng tren, ngunit wala siyang bakas. Sinabi ng kanyang mga tauhan na mayroon siyang dalawang top card, ngunit ang isa ay umalis na. Kaya si Junseo ay kailangan lang magsara ng tindahan at tumakas. Nagtanong si Jongguo tungkol sa pangalawang babae, si Jae, na ang tunay na pangalan ay Jenny, ngunit kailangan niyang magbayad ng pera para makilala ang tao. Sa kabilang banda, si Jae-ho ay nakatanggap ng malaking bag ng pera mula sa kanyang mga tauhan. Sinabi ng taong ito na ang buong Gangnam ay aktibong naghahanap kay Jae-ho at sa pamamagitan lamang ng pagbigay sa kanila ng gusto nila at paghahanap ng pagkakataon na umurong. Sinabi ni Jae-ho na si Jae ay pupunta sa isang ligtas na lugar habang siya mismo ay hahanapin ang mga taang nagtangkang saktan ang kanyang babae. Pagbalik niya sa sasakyan, nakatanggap siya ng tawag mula sa mas bata. Pagkatapos, pumunta si Jae-ho para makipagkita sa lalaking may kulay blonde na buhok. Ngunit interesado lang siya kung may tao sa loob ng sasakyan nito. Pagkatapos, sunod-sunod na sinuntok ni Jae-ho ang laking may kulay blonde na buhok hanggang sa banggitin nito ang pangalan ni Dongho. Saka lang siya tumigil. Narinig niya sa kantauhan na kung ibibigay niya si Jae, ibibigay kanya ni Junseo ang lahat. Ngunit gusto pa rin ni Jae-ho na makipag-usap ng direkta kay Junseo kapag sila lang dalawa. Pagbalik sa sasakyan, nagulat ang kanyang tauhan kay Junseo, na abala pa rin sa palaro. Nakita ni Junseo na nag-iingay ang lalaking ito tungkol sa mga walang kwentang bagay at binalaan siya na huwag siyang maging mapagmalaki. Sa kabilang banda, nabasa ni Jae ang artikulo sa pahayagan tungkol sa bangkay sa istasyon ng tren at tinawagan si Junseo.
Sinubukan niyang makatakas sa bodega, ngunit hindi iyon madali. Tiningnan ni Jae-hee ang bintana na matagal nang nakasarado, samantala si Prosecutor Min ay tinitingnan ang kamera. Malinaw na nakita ang mukha ng isang binata na nagdala ng bangkay sa istasyon ng tren. Pumunta siya upang magulat sa kapitan tungkol kay Jae-ho, isang 45 taong gulang na lalaki mula sa Gangnam na siyang tanging suspect. Ang kanyang lokasyon sa araw na iyon ay tumutugma sa karamihan ng mga kaso, at siya rin ay na-close up sa lugar kung saan ang bangkay. Nang marinig iyon, sumang-ayon ang kapitan at nais niyang gawing itong kaso ng krimen nang walang dagang investigasyon. Hindi nasiyahan sa desisyong ito, pinuntahan ni Prosecutor Min ang kapitan para kausapin siya. Ngunit nagpa siya rin ang kapitan na gawing suspect si Jae-ho. Sa kabilang banda, si Jun Seo ay binugbog ng kanyang nakatatandang kasamahan dahil sa pagpapaalis kay Jae-hee. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang mga tauhan upang mag-ayos ng isang kasiyahan para mahanap si Jae-hee. Pagbalik ni Jae-ho, nakita niyang basag ang bintana at nawawala si Jae-hee sa loob. Kasabay nito, nakatanggap siya ng mensahe na makipagkita siya kay Jun Seo sa intersection ng Jeongsam para makipagnegosasyon. Samantala, sinabi ng taga-usig na si Tak sa kanyang kasamahan na pareho lang silang mga isda sa isang lambat at gusto lang nila ng katanyagan at kayamanan ng walang anumang gulo. Ngunit sinabi ni Prosecutor Min na gusto niyang imbestigahan ang kaso ng maigi, ngunit kailangan ng kanyang kausap ng isang bagay para kapalit. Ngunit si Prosecutor Min ay walang dalang anuman. Gusto niyang diretsong pag-usapan ang problema kasama si Prosecutor Min. Sa kabilanda, sa isang bar, dumaan si Jun at naghulog ilang tableta sa isang baso ng alak. Pagkatapos ay binati niya si Jun Seo sa pagpasa nito sa pagsusulit para sa taga-usig. Kinuha ni Jun Seo ang isang kahon ng mamahaling relo at pagkatapos ay bumulong kay Jun na gusto niyang hanapin si Jae-hee. Sumang-ayon naman si Jun ang malis. Nanatili si Jun Seo upang mag-sniff ng harina at mag-enjoy, habang si Jongwoo ay nagbigay ng gantimpala sa kanyang mga tauhan. Kung may makahanap kay Jae-ho, biglang may sumigaw na hedgehog at nalaman din iyon ni Jongwoo. Pumunta si Jae-ho sa intersection ng Jeongsam kasama si Sayaki at kung ano paman. Sa gabing iyon, pumunta si Jae-ho sa tagpuan, ngunit hindi niya nakita si Jun Seo. Ang kanyang tauhan ay patuloy na nagtatanong tungkol kay Jae-hee para sa isang kasunduan. Sinabi lang ni Jae-ho sa kaus niya na magbigay ng preso at magkakaroon sila ng gusto nila, pagkatapos ay umalis siya. Nang makita ito, agad na nag-text ang kanyang tauhan kay Jun Seo tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Samantala, sa labas ng Jeongsam Station, sina Jongwoo at Jang-ho ay naghihintay. Bagaman pinalayas, nanatili si Jang-ho sa pwesto at naalaala ang mga pagkakataon na sinasamahan niya si Jongwoo sa pagsubaybay. Nagugutom si Jang-ho at gustong bumili ng pagkain, kaya iniwan niya si Jongwoo. Pagkatapos, dumaan ang isang kotse na may isang grupo ng mga halang ang kaluluwa, kaya agad na sinundan ni Jongwoo. Sa loob, galit na galit si Jae-ho dahil patuloy na hinahanap ng mga taong ito ang isang babae. Sabi ng kanyang tauhan, gusto lang nila ang mga babae at ang kanilang mga tape. Nang marinig ang salitang tape, biglang napatigil si Jae-ho saglit. Nakita ang reaksyon ng kanyang kausap, sinigawan siya ng kanyang tauhan. Ipinadala ng kamay ng nag-text ang mensahe kay Jun Seo na nagsasabing hindi kasama ni Jae-ho si Jae-hee at hindi niya alam ang pagkakaroon ng video. Unti-unting naunawaan ni Jae-ho ang lahat at galit na sinabi na ito ba dahilan kung bakit sinaktan ng mga halang ang kaluluwa si Jong-ho. Habang papalapit siya para saktan ang tauhang ito, dumating ang mga halang ang kaluluwa sa tamang oras. Napapalibutan ng mga halang ang kaluluwa, hinawakan ni Jae-ho ang isang balisong para lumaban hanggang kamatayan. Samantala, nakatanggap si Prosecutor Min ang tawag mula kay Ji-jun na nagbalita na aarestuhin nila ang suspect ngayong gabi. Hiniling niya na tapusin natin ang kasong ito bago ang Sabado, ayon sa taga-usig na si Tak. Samantala, si Jae-ho na mag-isang malaban sa mga halang ang kaluluwa ay kinukuhanan ng leave ng kanyang tauhan at ipinadala kay Jun Seo. Pagkatapos niyang patayin ang lahat ng mga ito, nagkaroon si Jae-ho ng isa pang kalaban, ngunit siya ay malubhang nasugatan. Sa tamang sandali, dumating si Jongwoo na nagmamaneho ng kotse para iligtas si Dan-ho mula sa dagat ng dugo. Sa kabilang banda, ipinadala ni Jun Seo ang kanyang mga tauhan upang hulihin si Jae-ho. Kasabay nito, ipinagbigay alam din ng pulisya kay Prosecutor Min na lumipat sa ibang lokasyon. Sinabi niya na kapag nagsalita na ang suspect, magiging komplikado ang lahat. Sinabi ni Jun na gusto lang niyang gawing madali ang lahat. Sa kabilang banda, pumasok si Jun Seo sa isang bar na nakasuot ng nakatakip na mukha at nakipagkita sa kanyang nakatatandang kapatid na si Kang-soo. Nag-usap sila tungkol sa kanilang kabataan na puno ng sigla. Pagkatapos umalis si Jun Seo, isang batang babae ang tumakbo para humingi ng pirma kay Kang-soo. Ngunit nang alisin niya ang kanyang depensa, direktang pinutol ng batang babae ang kanyang liig, kaya siya ay nakahiga at humihinga na lang sa tabi ng isang tumpok ng zero. Sa sandaling ito, pumasok si Jun Seo at tinawagan si Amy Choi upang makipagnegosasyon. Samantala, nagtanong si Jongwoo tungkol kay Jae-hee, ngunit hindi alam ng kanyang kausap ang kinaroroonan nito. Biglang, sa likuran, dalawang sasakyan ng pulis ang patuloy na umaatake at humaharang sa daan ni Jongwoo. Nang makita ang kanyang kausap na bumaba sa sasakyan, binalaan siya ni Jun na huwag siyang humarang sa daan dahil hindi pa ito ang tamang oras. Sinabi ni Jongwoo, ano bang pinaglalaruan mo? Sa loob, nakita ni Jae-ho ang kanyang nakatatandang kapatid na nahihirapan. Lumabas siya sa sasakyan ng pulis na nakita rin ang kalunos-lunos na sitwasyon ng suspect at gustong hulihin ito. Dahil dito, ginamit ni Jongwoo ang dahas upang pigilan ang mga pulis.
Nang makita na naging delikado ang sitwasyon para sa kanilang dalawa, gusto ni Jae-ho tumalon sa tulay para tumakas, ngunit naharang siya ng bala ng pulis. Nang makita ito, kinuha ni Jongwoo ang kanyang baril at tinakot ang mga pulis. Kung kikilos sila, hindi siya magdadalawang isip na patayin silang lahat. Sa sandaling ito, dumating din si Prosecutor Min at nakita si Jongwoo na nagtatanggol sa kanyang tauhan at kinakalaban ang mga pulis. Nang makita ito, agad na tumalon si Jae-ho sa tulay at nawala sa ilog. Sa isang water station, tinitingnan ng mga pulis ang pinangyarihan ng bagong krimen. Samantala, sa tulay, binalaan ni Jongwoo si Prosecutor Min na nag-ambag siya sa masamang resulta at pagkatapos ay umalis. Tinawagan ni Jongwoo ang kanyang matalik na bigan at sinabi na kailangan niyang bumuo ng isang grupo. Samantala, sinubukan ni Prosecutor Min na questionin ang kapitan sa kanyang walang basehan na utos. Pagkatapos, nagulat siya na may isang taong namatay sa Gangnam. Siya ay sinaksang 12-12 beses gamit ang isang baliso. Ang bida, si Jae-ho, ay kalalabas lang mula sa ilog. Pagkatapos, si Prosecutor Min mismo ang pumunta sa bar para makipagkita kay Junseo. Siya ay nasa entablado at kahit na alam niyang may naghahanap sa kanya, nagpatuloy din siya sa kanyang kabaliwan. Matapos ang kanyang pagganap, pumasok si Junseo sa isang pribadong silid at hindi nang paumanhin kay Prosecutor Min sa pagpapahintay sa kanya. Direktang nagtanong siya tungkol sa biktima na si Gangsu at sinabi ni Junseo na nakipagkita siya rito para humingi ng payo. Pagkatapos nito, umuwi si Junseo at inamin ang kanyang pagkakamali sa hindi paghatid sa lalaki na naging dahilan ng insidenteng ito. Pagkatapos tinanong ni Junseo kung bakit siya biglang pumunta sa ganitong lugar nang hindi humihingi pahintulot sa kanyang superior. Sinabi at tila alam ni Prosecutor Tak na dito siya. Ipinakilala ni Junseo si Prosecutor Tak sa kanyang sarili bilang magkakapatid. Gusto pa ni Prosecutor Tak na luwan siya sa pag-imbriga sa kasong to. Pagkatapos, hiniram ni Junseo ang kanyang telepono para may gawin. Binuksan niya ang isang application para sa mga lihim na usapan na ginagamit ng mga taong nasa industriya. Sinabi ni Junseo na kung maglalagay siya ng tamang pain, may makikita siyang kaakit-akit. Ibinigay niya ang account ni Jae-ho at nagtungtungkol sa taong ito, at sinabi ni Junseo, mga ligaw na hayop ay karaniwang nabuhay ng mas matagal kaysa sa inaasahan nila. Itinakda niya ang laro sa kanyang paraan, kaya inaasahan niyang makikipag-ugnayan siya sa kanya. Bago umalis, nagtanong si Prosecutor Min tungkol sa pangalang Aedis Choi na lumabas sa tawag ng biktima. Ngunit nagkunwari si Junseo na hindi niya alam dahil ang lahat ng nasa industriya ay tinatawag na CEO at chairman. Ibinigay niya sa kanya ang isang kahon na naglalaman ng ilang milyong won, ngunit si Prosecutor Min na nandidiri ay itinapon ito. Pagbalik sa opisina, sinuri niya ang mga dokumento ng krimen ni Junseo na lahat ay inaprubahan ni Prosecutor Ta. Ibinigay ng kanyang kasamahan sa kanya ang isang tumpok ng mga dokumento tungkol kay Junseo at hindi niya nakalimutang sabihin na ang armas na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen ay pagmamay-ari ni Jae-ho. Sa kabilang banda, dinala ni Jongwoo ang kanyang kasamahan sa isang bagong espesyal na lugar ng investigasyon. Bagaman tahimik at maluwag, pinagsisihan ni Jisoo na wala itong natural na ilaw. Ibinigay ni Jisoo ang papel na may pahiwatig na si Dong-ho ay kasama ni Jae-hee nang siya ay dukutin. Nagduda sila kung saan nagawa ang huling tawag ni Jae-ho sa Gangnam. Sinabi ni Jisoo na mukhang sa isang arcade. Agad na sumakay si Jongwoo at nagtanong sa mga tao sa malapit at nang pumasok siya sa loob, natuklasan niya ito. Tulad ng sinabi ni Jae-ho, ang komersyal na Gangnam ay hindi napuksa ng guluhin ito ni Jongwoo 3 taon na ang nakakaraan. Ito ay naging isang uri ng lihim na operasyon. Biglang sinabi ni Jisoo na tinanong niya ang mga celebrity sa mundo ng nightlife ng Gangnam tungkol sa lalaking may kulay blonde na buhok. Nagbitiw siya sa trabaho noong namatay si Dong-ho at sinabi nilang nagpunta siya sa ibang bansa o kung ano paman. Kung pipilitin natin ang lalaking ito, posibleng makahanap tayo ng impormasyon tungkol kay Jae-hee o Dong-ho. Bigla siyang nag-post ng bagong larawan sa Korea at agad na sinundan ni Jongwoo ang larawan upang mahanap siya. Pagkaalis niya, tumakbo si Jae-ho sa loob ng bahay upang gamutin ang kanyang sugat. Sa sandaling ito, tumawag din si Jungkwon at nagtanong. Naalala niya noong una nilang pagkikita, mag-isang tinalo ni Jae-hee ang dalawang lalaki para makuha ang kanyang pera. Kaya tinanggap siya ng may-ari dahil sa kanyang pagiging matapang. Mula noon, si Jae-ho ay naging bodyguard ng kakaibang babaeng ito. May mga araw na bumabalik si Jae-hee na puno ng dugo ang mukha at may tumpok ng pera. Nakita niya ang matapang na batang babae na nagbebenta sarili sa mga kapitalista. Kaya tinanong niya si Jae-hee kung ano ang gagawin niya sa pera. Sinabi ni Jae-hee na magtatrabaho siya hanggang sa makaalis siya sa lugar na ito at makapunta sa isang lugar kung saan maaari siyang mag-relax hanggang sa makapag-log out siya ng payapa. Tiningnan ni Jae-hee ang tatoo sa kamay ni Jae-ho at nagpahayag ng pagnanais na magkaroon din ng isa. Para lang matakpan ang kanyang nakakakilabot na mga peklat, kaya naging mas malapit silang dalawa. Hanggang isang araw, pumasok silang dalawa sa bahay at nakita nilang patay na ang may-ari at wala na silang magawa. Ang tanging paraan ay isara ang lugar at humanap ng ibang masisungan. Sa oras na iyon, ang buhay ng babae ay nasa kamay ni Jae-ho. Sa kabilang banda, hinahanap ng pulis na si Jongwoo ang lusyon kung saan nag-check-in ang lalaking may kulay blonde na buhok. Nag-aalangan pa siya kung papasok ba siya o hindi nang biglang lumitaw ang lalaking may kulay blonde na buhok. Sinabi ni Jang-ho na siya ay isang salot na karaniwang nagpapainom ng gamot sa mga babae sa club at dinadala sila upang makipag-ugnayan sa mga customer. Pagkatapos, sinundan siya ng dalawa
samantala si Seojin ay pumunta sa istasyon ng tren kung saan itinapon ang bangkay at nakita niya ang isang kahina-hinalang babae na nakaupo doon. Sa sandaling ito, nagulat ang kanyang kasamahan na may natagpuan sila kay Dongho. Ito ay tumugma sa kung ano ang nasa balisong ng bagong kaso. Nang banggitin ang pangalan ni Dongho, hindi napigilan ng babae ang kanyang kuryosidad at lumingon agad. Ngunit nang lumapit si Seojin para magtanong, nag-atubili ang batang babae saglit at nagpa siya pa rin na umalis. Tiningnan ni Seojin ang likod ng bangko at nakita niya ang mga matatamis at bulaklak na tila parangal sa kanyang namayapang kaibigan. Samantala, hinabol ng pulis na si Jongwoo ang gusali na dating tirahan ng mga demonyo na tinakpan ng ibang karatula. Sa pagpasok niya, sinenyasan niya si Jongho na manahimik at maghiwalay sila. Nakakita si Jongho ng maraming tafe at natuklasan siya ng mga tauhan, kaya kailangan niyang harapin ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos, bago pa man makahinga si Jongho, isang lalaki ang bumangon at sinaksak siya ng kutsilyo. Sa sandaling iyon, matagumpay siyang binanata ni Jisoo ng stun gun. Patuloy siyang nagrereklamo sa kanyang kakulangan ng pagiging maing habang ang bida ay mabilis na hinarap ang lalaking may kulay blonde na buhok. Sa loob ng silid, may live streaming ng mga batang babae. Mabilis na sinapa ni Jong ang damit nang biglang may tumakbong palabas. Agad siyang humabol at nang makontrol niya ang kanyang kausap, nalaman niyang isa pala siyang kakilala. Pagbalik sa istasyon, nanatiling tahimik si Dujun sa pagtatanong, kaya sinuntok siya ni Jongho sa galit. Samantala, nang matanggap ng taga-usig ang balita na nagbebenta ng tafe ang deputy inspector, pinagbitiw niya ito. Bakit? Naisip ni Jae-ho na may mali at ang ganitong uri ng tao ay tiyak na babalik upang maghiganti sa kanila. Sinabi ni Prosecutor Tak na kaya niya ibinigay sa kanya ang trabahong ito. Itali mo siya ng mahigpit para hindi na siya makalaban. Galit na sinaway ni Prosecutor Tak, huwag kang mag-alala tungkol sa anuman, mag-focus ka lang sa iyong trabaho. Si Jae-ho ay pumunta sa silid upang kausapin ang kapitan. Pinayuhan niya ito na sumuko upang mabigyan ng kaluwagan. Ngunit sinabi ni Ji-jun na hindi siya gagawa ng anuman kung wala siyang utos mula sa kanyang superior. Pagkatapos, humiling siya na tawagan ang kanyang pamilya dahil nag-aalala ang kanyang asawa. Sinabi niya na hindi rin magiliw ang mga gwardiya sa kulungan. Binasa niya ang numero ng telepono ni Junseo at nagpadala ng mensahe na Sa kabilang banda, tinawagan ni Jujun si Prosecutor Min at sinabing gusto niyang magkaroon sila ng pribadong pag-uusap. Agad niyang iniulat ito kay Jongwoo, ngunit hindi nito sinagot ang kanyang tawag. Kahit nang pumunta siya sa opisina upang ipaalam na gustong sumuko ng kapitan na si Ju, hindi pa rin siya nagpakita ng interes. Alam ni Seoji na marami siyang pinagdaanan sa nakalipas na 3 taon, kaya umaasa siyang mabahagi siya sa kanya. Maaari niyang kumbinsihin si Kapitan Ju at mabilis nilang matatapos ang kasong ito. Ngunit halos nawala ng tiwala si Jongwoo dahil ang buong sitwasyong ito ay gawa-gawa lang ni Prosecutor Ta. Inisip ni Jongwoo na ang lahat ay isang laro ng chess na ginawa ni Seoji. Agad niya itong tinanggihan dahil wala siyang nakuhang benepisyo. Sinabi ni Seoji na siya lang ang makakapagsara sa kasong ito ngayon. Sinabi niya na nakita niya ang isang babae na nagsusunog ng insenso sa bangko kung saan natagpuan ang bangkay ni Dongho. Ngunit pagkatapos marinig ang pangalan ni Jongho, agad siyang tumakas. Nagalit si Jongwoo nang malaman niyang nakatakas ang isang mahalagang tao. Sinabi ni Seoji na kailangan niyang kumpirmahin ang mga pahiwatig na nasa kamay nito. Bakit siya kasama ni Jae-ho at binigyan niya ito ng labis na atensyon noong gabing iyon? Dahil sa nakita niyang gusto talaga ng kanyang kausap na malaman, sinabi ni Jongwoo ang kwento. Si Jae-he, isa sa mga babaeng nagtatrabaho kay Jae-ho, ay nawala bago sinaktan si Dongho. Higit pa rito, si Jae-he ay matalik na kaibigan ng anak na babae ni Jongwoo. Ang paghahanap sa kanya ay nangangahulugan ng pagligtas sa kanyang anak na babae. Sa sandaling ito, tinawagan ni Junseo si Seoji at sinabing pumunta siya sa club dahil mayroon siyang regalo para sa kanya. Sinabi niya na nakita niya muna ang nawawalang bagay. Nagulat si Seoji dahil nahanap ng kanyang kausap si Jae-ho. Sinabi niya na alam niya ang tamang pain. Dahil alam niya na may isang tao na handa siyang isakripisyo. Agad na tinakot ni Seoji na huwag siyang gagawa ng anuman dahil sinabi na sa kanya ni Kapitan Du ang lahat. Hindi niya inaasahan na alam niya na wala pang sinasabi si Dujun. Sinabi pa ni Junseo na tiyak nakakanselahin ang kanilang pagpupulong bukas. Dahil ang kulungan ay puno ng mga taong gustong mamatay siya. Sinabi niya na gusto niya siyang tulungan kaya pumunta siya sa hating gabi. Kung mahuhuli ka, ibibigay Junseo ang katawan niya sa istasyon ng pulis. Tama, yung sinuntok ni Jun sa bar at nabasag ang ngipin noong 1 taon. Ipinapaalala sa kanya na si Dujun ay inalis sa isang nakapanghihinayang na paraan dahil sa galit ng kanyang kasamahan sa kulungan. Si Jae-ho ay nakatanggap ng larawan ng isang babaeng nababalutan ng uod. Binabalaan siya ng kalaban na kung mahuhuli siyang 1 minuto, susugatan ang kanyang magandang mukha. Nang malaman ni Dong Ei ang kwento, gusto niya itong pigilan sa lahat ng paraan dahil malupit ang mga taong ito. Siguradong ma-disconnect si Jae-ho kung magpapita siya doon. Sinabi ni Prosecutor Min na binigyan siya ni Junseo ng access sa chat account ni Jae-ho. Kahit na nagkamali siya, kailangan pa rin siyang paniwalaan ni Dong Ei.
dahil ang dalawa ay maaaring ma-access si Jae-ho sa pamamagitan ng chat application na iyon. Sa kabilang banda, ipinakikilala ni Junho sa kanyang mga kaibigan ang karakter na si Jenny. Ang grupo ay nagagalak na nakikita ang isang babaeng nakatali at nagdurusa. Sa labas, nakarating na si Jae-ho sa meeting point at nakatanggap ng text message mula kay Prosecutor Seo-jin na gustong makipagkasundo. Sinabi niya na in-set up ni Jun-seo si Hina at pagkatapos ay nagpadala ng larawan ng mga bulaklak at binenta si Jae-hee na naiwan sa subway. Sinabi niya alam niyang hindi niya sinaktan si Junho, kaya umaasa siyang mabuhay si Jae-ho para mailigtas si Jae-hee. Sa sandaling ito, dumating si Seo-jin at dumiretso sa loob. Sa sandaling ito, tinawag ni Sae si Jae-ho at dinala siya palabas sa pamamagitan ng backdoor at nakatanggap ng balita na ang babaeng prosecutor ay pumasok sa restaurant. Umalis siya at hinayaan si Jae-ho na mag-isa sa meeting point. Sa loob ng elevator, patuloy na kinukumbinsi ni Seo-jin si Jae-ho na magtiwala sa kanya. Sa wakas, ang babaeng nakatakip ng mukha ay nagvideo ng may pagmamalaki si Jun-seo at ang pumasok ay si Prosecutor Min tulad ng inaasahan. Ang babaeng may uod sa ulo ay hindi si Jae-hee. Malakas na sinabi ni Seo-jin na wala rito sina Jae-hee o Jae-ho kaya aalis na siya. Narinig din ng telepono na tumatawag kay Jae-ho sa kabilang linya. Nakipagkita si Jae-ho sa pulisya sa Lucky Game Center. Sa meeting point, ikinuwento ni Jae-ho ang isang kaganapan kung saan tinawag ng mga ang ibabae at pinagawa ang gusto nila. Kung sino man ang umalis, may dumating na burial team para asikasuhin ang katawan. Ang team na iyon ang may pananagutan sa paglilinis. Hinahanap nila ang mga batang pagkakakanlan, mga takas, mga ulila, pinagtatrabaho sila. Kinuha ni Jae-ho ang bangkay ni Dong-ho bago sila dumating. Iniwan niya lang ang bangkay subway para lang mag-imbestiga ang police. Sinabi ni Jae-ho na hinahabol sila ni Jun-seo para pag si Jae at ang hawak niya. Samantala, lumapit si Jae sa kanyang talik na kaibigan si Jin Yang Uang humiram ng pek para makakas. Nagtanong si Jae-hee tungkol kay Jun-seo at pagkatapos ay binabalaan kaibig na iwasan ang arena kung maaari dahil ang liliit na babae ay hindi sapat na matalino upang mabuhay doon. Ngunit si Jin Yang ay mayroon pa ring ambisyon na maging isang malaking amo dito kaya pinaalis niya si Jae-hee. Samantala, sinisisi ng prosecutor si Jun-seo dahil sa pananakit sa isang pulis. Sinabi niya na kailangan niyang gawin iyon para mabuhay silang lahat. Nilinis din ni Jun-seo ang lahat ng marumi para hindi ma-involve ang prosecutor, kaya umaasa siyang hindi na ito sasayaw pa. Bukod dito, umaasa siya na maaari niyang turuan ang kanyang mga tauhan. Hindi bababa sa pag-asikaso kay Prosecutor Min at sa pulisya, dahil ayaw niyang masira ang arena ngayong gabi. Agad na naalis ng prosecutor si Jun-seo at sinabihan itong hanapin ang babae at ang video. Samantala, ang dalawang tao ay walang magawa dahil sa hustisya sa istasyon ng pulisya, kaya nilapitan nila si Congressman Jun-soo. Sinabi ni Jong-gu na sa tingin niya ay sangkot ang prosecutor sa criminal syndicate na ito. Sinubukan din ni Seo-jin na kumbinsihin siya, ngunit agad na tinanggihan. Sa huli, sinabi ni Seo-jin na ililipat si sa tanggapan ng Pangulo. Bakit hindi na lang isipin ni Jun-soo na ito ay isang paraan para alisin ang isang kakumpetensya? Sa huli, pinayagan niya ang mga inspektor na interviewin si Jae-ho. Samantala, hinahanap ni Prosecutor Ki-hee si Seo-jin sa buong opisina. Samantala, nakikipag-usap si Jun-seo sa kanyang mga kasama tungkol sa pagtaya ngayong gabi sa pangalan ng mga domestic at tay na mamumuhunan. Naghanda siya ng malalaking kalabaw para sa malaking kaganapan. Pagkatapos ay naglagay ng taya si Jun-seo at sinuportahan din ng lahat na labis na ikinatuwa niya. Mabilis siyang kumuha ng ilang taffy para lang singhutin nang biglang pumasok si Saiche. Nagalit siya dahil hindi man lang siya tinawag ng kanyang mga tauhan sa pangalan na saan ang paggalang. Nagsorry si Saiki at ibinalita na narito si Jin Yang, isa sa mga paninda ni Jae-ho. Sinabi niya na dumating si Jae-hee para makita siya nina. Kasabay nito, dinala si Jae-ho sa mga kapatid ni Jong-gu para masigurado ang kaligtasan niya. Sinubukan ni Jong-gu na kumbinsihin si Gyang-ho na makipagkasundo sa kanyang bagong kaibigan. Nang tumayo si Jae-ho para lumabas, pinigilan siya, kaya direkta niyang hinila ang zipper ng kanyang pantalon para mag-ihi mismo sa kwarto, na ikinagulat ng lahat. Samantala, si Jin Yang na mukhang abala ay dumating para makipagkita kay Jungkoon. Sa likod ay ang mga tauhan ni Jun-seo na dumating upang dakpin silang dalawa. Sinilaban niya ng sigarilyo ang mata ni Jungkoon at sinuntok silang dalawa. Samantala, kinumpirma ni Jonggu na nakapatay ang lahat ng security camera sa hotel. At sa araw na inilabas niya ang bangkay ni Jungho, tulad ng sinabi ni Jae-ho. Ipinaliwanag nila na kailangan nilang patayin ang lahat ng security camera tuwing naglilinis sila sa likod ng building. Sila ay mga tao mula sa isang security cleaning service company na dumarating isang beses sa isang buwan upang magtrabaho. Kahit na sinubukan niyang tawagan, ang numerong iyon ay hindi umiral. Sa sandaling ito, lumabas si Jae-ho. Tinanong niya kung bakit kilala ni Jonggu si Jae-hee dahil pala ito ay anak ni Yeseo. Humingi ng tulong si Jonggu sa kanya na hanapin siya dahil hindi na niya ito makontak. Nang makita ni Jae-ho na kilala niya ang kanyang anak, tinanong niya ang tungkol sa mga tatoo sa kamay ng kanyang anak. Tinatanong lang ni Jae-ho kung nakita na niya ang mga paso sa baso ng kanyang anak. Hindi iyon totoo, mas maganda pa rin iyon kaysa sa mga peklat mula sa sigarilyo, di ba? Tinanong niya kung ano ang ginawa niya nang nasasaktan si Yeseo at umalis. Mag-isang nakaupo, naalaala ni Jae-ho ang unang araw na nakilala niya si Yeseo. Ipinakilala siya ni Jae-hee bilang kanyang matalik na kaibigan. Nang makita niya na may dala silang
tinta at tattoo machine. Sinubukan Jae-ho na pigilan sila. Ngunit nahihiyang hinila ni Yeseo ang kanyang manggas upang ipakita ang peklat ng sigarilyo at hiniling na takpan niya ito ng tattoo. Samantala, nagkunwaring nalulungkot ang prosecutor at sinabing namatay ang team leader ng AFI, kaya kailangan nilang silahin sa stasyon. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Prosecutor Min Seo-jin at umalis ng may pag-aatubili. At sinalubong niya si Jun Sung na pumasok at nakipagkamay sa prosecutor. Pagbalik, sinabi niya kay Dong Ae na sinusubukan ng Inspector General na protektahan ang prosecutor. Ang kanilang mga asawa ay mga kaklase sa kolehiyo. Nang halos wala ng pag-asa, sinabi ni Seo-ji na humingi siya ng tulong sa isang reporter mula sa IKI upang lumikha isang kwento. Si Jae-ho ay gagawa ng malaking ingay dahil kapag inilantad natin ang sindikatong ito sa publiko, wala nang magagawa ang mga taong ito. Ngunit sinabi ni Dong Ae na hanggagi na ilantad ang lahat tapos na ang buhay ng mga bata. Kailangan natin ng ebidensya tulad ng isinulat ni Seo-jin sa isang internasyonal na artikulo. Sa subway, kinuha ni Jae-hee ang kanyang telepono at nakatanggap ng mensahe mula kay Jin-yang. Ibinabalita niya na dadalhin na siya sa Roman Colosseum. At may video rin na nagpapakita ng kalunos-lunos na sitwasyon ni Jin-yang kasama si Jung-kwon. Upang iligtas ang kanyang kaibigan, nagpa siya si Jae-hee na pumunta sa Roman Colosseum at ibinalita ito kay Jae-ho. Nag-text siya na kung sakaling hindi na makabalik ng buhay, protektahan niya ang iba pang mga tao sa bahay. Gustong tapusin ni Jae-hee ang mga bagay na sinimulan niya basta protektahan ni Jae-ho ang kanyang pamilya. Nang dumating ang pulis, wala na si Jae-ho. Tumawag si Jong-gu upang tanungin siya at nalaman na pumunta na pala siya sa Roman Colosseum upang igtas si Jae. Sinabi niya na doon nagtitipon ang mga mayayaman at tumataya ng pera gamit ang dugo ng ibang tao sa basement ng Kami Hotel. Kasabay nito, nagpanggap si Jae-hee bilang isang magandang babae at nagtapon ng isang mamahaling kotse upang makalusot na. Dito, may mga mamahaling kotse kung saan organisa si Jun Seo ng pustahan. Sa loob sa sasakyan, sinubukan ni Jae-hee na umalis ngunit pinigilan siya isang lalaki. Hindi siya nag-alala dahil may inihanda siya patalim. Sa arena, ang mga taong ito ay naglagay ng 4 na malalaking lalaki na nakamasara, kasama na si Kun na nasugatan ang mata. Habang nagsusuntukan sila, umalis sa Jae-hee at iniwan ang lalaking nasa sasakyan. At sa loob, natagpuan ni Jae-hee ang kanyang matalik na kaibigan na walang malay. Sa labas, dumating ang pulis ngunit hinarang sila ng mga security guard. Dumating din si Jae-ho dito para hanapin ang kanyang matalik na kaibigan. Kasabay nito, nakatanggap din si Jun Seo ng impormasyon na dumating si Jae-hee dito. At sa sandaling ito, ang grupo ng mga pulis ay sumugod sa kotse. Nang magulo ang lahat, si Jong-gu at Jisoo ay palihim na pumasok. Si Jae-ho naman ay nagsuot ng maskara at pumasok sa arena para iligtas ang kanyang matalik na kaibigan. Lumapit si Jun Seo kay Jae-hee at tinanong ang tungkol sa video, ngunit nawala ito. Galit niyang kinuha ang kutsilyo at gumuhit ng linya sa mukha ni Jae-hee at pagkatapos ay dinala siya sa entablado. Buong yabang niyang hinamon si Jae-ho at pinapunta ang mga bodybuilder para labanan siya. Kasabay nito, dumating din ang puwersa ng pulisya sa labas. Nagalit si Jun Seo nang makatanggap siya ng balita na nasa labas ang pulis. Ang mga bilyonaryo ay isa-isang umalis sa betting point. Ngunit sa sandaling ito, ang bilyonaryo sa kotse ay kasalukuyang nagla-livestream ng isang espesyal na kaganapan na pinamumunuan ni Jun Seo. Tumawa si Jae-hee dahil alam niyang sigurado siyang mananalo. Nang aalis na sana si Jun Seo, tinaksil siya ng kanyang tauhan na si Psyche at iniwan siya sa likod. Pagkatapos ay dumating si Jae-ho para kunin si Jae. Nang marinig niyang patay na siya, patuloy na sinuntok at minasahe ni Jae-ho si Jun Seo. Sa labas, nakita rin ni Prosecutor Ming si Jae-hee sa kotse at agad siyang pumasok upang iligtas siya. Hawak ni Jae-ho ang kutsilyo at balak na sanang ipadala si Jun Seo. Huling hantungan nang biglang dumating si Dong Ae at pinigilan siya. Matapos marinig na nailigtas na si Jae, nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ng labanan, ang trabaho ng lahat ay nagpatuloy tulad ng dati. Si Jae-hee ay nasa ilalim ng proteksyon ng pulisya. Si Ji-ho ay nagtatago pa rin. Nagpakamatay si Jun Seo na ikinagulat ng lahat. Nagbigay ng paliwanag ang prosecutor sa harap ng mga reporter. Biglang dumating ang mga inspektor upang kunin ang lahat ng gamit ng prosecutor. Kaya galit na hinarap ni Seo-jin ang kanyang superior. Ngunit binalaan lang siya ng prosecutor na umalis ng maayos upang mapanatili ang trabahong pinapangarap ng marami. Pinagmamasdan ni Dong Ae si Jae-hee nang biglang tumawag ang kanyang anak na babae. Ngunit ang kabilang linya ay nagbabala sa kanya na lumampas siya sa limitasyon. Sinabi niya na hindi niya rin siya nilalabanan at pagkatapos ay binaba ang tawag. Samantala, si Yeseo ay dinakip ng isang gangster. 2 taon na ang nakalilipas, si Yeseo ay nakaupo sa banyo nang bigla siyang makarinig ng ilang mga nambubuli na dumarating. Sa takot, agad niyang kinuha ang kutsilyo sa kanyang bulsa, binuksan ang pinto at lumabas. Ngunit ang mga iyon ay hindi natakot at dinakip pa si Yeseo na gustong sunugin ang kanyang mukha. Biglang lumitaw si Jae-hee at sinipa ang leader ng grupo. Kinuha niya ang kutsilyo at balak niyang saktan ang mga kinasusuklaman niyang babae. Gusto ni Jae-hee na marinig ang sagot ni Yeseo kung gagawin ba niya o hindi, ngunit ang bata ay naging tanga at walang sinabi. Pagkatapos, nagtaka si Yeseo kung bakit ginawa iyon ng kalaban. Sa katunayan, ayaw din ni Jae-hee na saktan ang mga iyon. Ginawa lang ng kanyang mga magulang na maging mas mahirap ang buhay ni Yeseo. Hanggang sa hindi na siya makalaban sa mga nambubuli. Aalis na sana si Jae-hee nang biglang nagsalita si Yeseo at nagtanong kung ano ang gagawin niya para lumakas. Minsan, sa rooftop, sinimulan na naman ng mga nambubuli na pahirapan si Yeseo. Ngunit sa pagkakataon
pagkakataong ito, hindi na niya kinaya at kinuha niya ang kutsilyo at tinaga ang kamay ni Ata. Biglang lumitaw si Jaehi at pinalayas ang mga nambubuli. Biglang bumalik ang galit na Lead at gustong itulak si Yeseo mula sa building. Gayunpaman, si Ata ang nahulog. Kinuha ni Jaehi ang kutsilyo, nilinis dugo, at pagkatapos ay bumalik upang aliwin Yeseo. Samantala, ang team leader na si Kang ay naghahanap sa paligid nang bigla siyang makakita ng dalawang Hanjin cleaning service na kotse. Agad siyang pumasok sa gusali upang hanapin ang silid na iyon. Ngunit nang pumasok si Dong Afi sa loob, wala siyang nakita kundi isang ordinaryong silid sa paglilinis. Kasabay nito, nagising ang bida pagkatapos ng kakilabot labanan. Pilit na bumangon si Jae-ho, biglang napansin na may nagbandahe sa kanyang sugat. Mamaya, pumunta si team leader Kang sa ospital para bisitahin si Jaehi upang ipaalam sa kanya. Dinala nila si Jin Yang sa isang rehabilitation center. Tila malala ang kanyang sitwasyon sa pagka-addict. Si Jae-ho naman ay nawawala na at gusto niyang itanong kung nasaan ang video. Dahil sa labas, hinahanap si Jaehi at ang bagay na iyon. Ngunit hindi siya tanga para panatilihin ang video na iyon kaya ibinigay na niya ito sa iba. Pagkatapos, magkasama silang pumunta sa isang convenience store para makabili si Jaehi ng pagkain. Biglang nakatanggap si Dong Afi ng tawag mula kay Jisoo na nag-uulat na nawawala ang kiss at agad na nagpadala ng team. Maaari silang magsimulang maghanap mula sa lugar na natagpuan noon. Sa kasamaang palad, narinig ni Jaehi ang pag-uusap ni team leader Kang. Gayunpaman, normal lang siyang nagdala ng mga gamit sa labas para bayaran niya. Nang hawak na ni Jaehi ang kahon ng noodles para painitin, sinabi pa niya kay Dong Ahi na alagaan si Is. Pagkatapos ng ilang sandali, napansin ni team leader Kang na mayroong kakaiba, kaya lumabas siya para maghanap. Nang hindi niya makita si Jaehi, agad siyang tumakbo sa likod ng pinto para hanapin siya. Ngunit sa labas ay malakas ang ulan at maraming tao, kaya nawala na siya. Humingi ng tulong si Dong Ahi kay Jisoo na tingnan ang mga security camera, ngunit mahirap makita dahil sa ulan. Kailangan ding tingnan ng babaeng pulis ang lahat ng dashcam sa mga kse na tatagal ng ilang araw. Kinabukasan, ang bida ay nakatayo sa balkonahe at naninigarilyo nang biglang makita niya si Jungkoon. Umupo silang dalawa para kumain, uminom ng kaunting alak, at pagkatapos ay binigyan siya ni Jungkoon ng business card. Gusto ni Jungkoon na umalis siya pagkatapos ng 2 gabi dahil nahirapan siyang makuha ang trabahong ito. Kung tutuusin, wala namang magawa dito. Si John Seo ay wala na at ligtas na si Jaehi sa ospital. Naniniwala ang bida na hindi matatapos ang lahat. Sa tingin ba talaga niya ay nagpakamatay ang gunggong na si Jun Seo? Samantala, pinapanood ni Emiska sa kamera habang patuloy na sinasaktan ni Suin ang bida. Pumasok ang lalaki at pinagalitan ang kalaban dahil tinuruan lang niya si Jaehi ng isang aralin at hindi sinisira ang kanyang mukha. Nalaman ni Emiska na nagkaroon si Jaehi ng masaya at komportabling oras kasama ang mga lalaki sa Gangnam. Kaya, upang salubungin ang paglulunsad ng Hope System, gagawin niya itong bida sa lahat ng uri ng karangyaan. Kasabay nito, natagpuan si Is ng isang security guard at ligtas na naibalik sa bahay. Samantala, ang bida ay kailangang umupo ng tahimik para kay Suin na mag-makeup upang matakpan ang mga sugat sa kanyang mukha. Nag-usap at nagtawanan silang dalawa tungkol sa pagkakapalo sa kanya kanina. Ngunit pagkatapos ay binanggit ni Jaehi si Is at ikinuwento ang mga sinabi niya nang ikinulong niya ang bata. Hinugot ni Suin ang susi ng kotse mula sa kahon at ibinigay ito sa isa pa at pinayong si Jaehi na gamitin ang likod na plo na ginamit nila dati. Susubukan niyang magpalipas ng oras kaya umalis ka na, mamay kasama si Jiho sa isang lugar na kasing layo hanggang gabi maaari. Ngunit alam ng bida na kung hahayaan siya ni Suin na umalis, bubugbugin siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Ibinabalik niya ang susi dahil ayaw na niyang tumakas. Dapat ay ginawa na ni Jaehi ang bagay na ito dati pa ngunit pinatagal niya ito. Pumunta ako kay Kapitan Kang na nakaupo sa kotse at labis na nag-aalala kung nasaan na si Jaehi ngayon. Biglang tumawag si Jiang Ho para sabihin na mailink sa isang bagong deep web server. Nang ipadala ng kanyang kasamahan ang live stream video para mapanood niya, natuklasan niya ang mga salita sa salamin ng bintana. Naalala ni Jiang Ho na pumunta siya sa Hanjin Cleaning Service Room. Nang tumingin siya sa bintana, nakita niya ang gusali na may mga salitang iyon. Galit na galit si Kapitan Kang at mabilis na nagmaneho papunta roon. Kasabay nito, ang bida na nasa daungan at naghahanda ng umalis ay biglang nakatanggap ng voice message mula kay Suin. Kaya, mabilis na iniwan ni Jiang Ho ang kanyang mga gamit at tumakbo palayo. Ang pangkat ni A ay nagmamadaling hanapin si Jaehi. Ngunit nakita lang niya ang mga kakaibang babae na nakakulong sa pulang silid. Biglang may lumapit na thug at binalya si Kapitan Kang. Ngunit pagkatapos ay sinuntok at sinipa siya ng lalaki hanggang sa matumba. Bigla, napansin ni Ahi na ito ay ang silid ng teeth. At ngayon, kailangan ni Jaehi na maghubad ng sexy sa harap ng live na camera. Bigla, dahil sa isang sandali ng kapabayaan, naambush si Captain Kang ng isang lalaki. Nakuha rin ng lalaki ang syringe sa mesa at itinurok kay SE habang siya ay nasa pagkalito. Bigla siyang nakakita ng isang taong paparating. Inakala ng matandang lalaki na pinadala ng kalaban si Jaehi dito at ipinagpalit siya para sa anak na babae ni A. Bigla, sinira ng bida ang salamin sa likod. Si Jaehi na nakatayo doon ay magdedesisyon sa sarili niyang katapusan.
at hindi niya ibibigay sa halang ang gusto nila. Sa huli, sa harap ng lahat ng naroroon, at sa pamamagitan ng live na screen, hinamon niya ang mga halang sa impyerno at agad na tumalon sa impyerno. Pagdating ng bida, bigla niyang nakita si Jaehi na lumabakotse. Gustong lapitan ni Jiho ang kalaban sa sakit, ngunit pinigilan siya ng pulis. Bigla niyang nakita ang lalaki na nagmamaneho palayo. Kaya agad siyang hinabol ang bida, ngunit sa kasamaang palad ay nabangga ng isang kotse sa kalye. Tiningnan ni Jiho ang kotse ng mga halang na papalayo nang walang magawa at dahan-dahan siyang nawalan ng malay. Bago nawalan ng malay si Jaehi, nagpadala siya ng voice message sa kanyang matalik na kaibigan na si Is. Plano niyang tawagan ito, ngunit natatakot na baka magbago ang isip ng kabilang panig. Kinabukasan, nag-apply si Captain Kang para sa transfer certificate. Malungkot na dinala ni E ang kahon sa labas at inakusahan pa ng kanyang anak na sinasaktan niya sila. Sinisi niya ang lahat sa kanyang ama at umalis. Kinagabihan, tiningbida ang mga larawan ni Jaehi sa huling pagkakataon bago sunugin ang lahat. Pati na ang telepono na may voice message na ipinadala niya ay itinapon din sa apoy. Galit na kinuha ni Jiho ang isa pang telepono at tinawagan si Suin. Sinasabi na sabi niya sa gagong iyon na mas mabuting kumapit siya kay Isi at tulungan siyang makaalis. Kapag dumating siya, kakausapin niya ang lalaki mamaya. Sa kabilang banda, habang nag-aayos si Prosecutor Seojin ng kanyang gamit, bigla siyang nakakita ng isang file na may impormasyon tungkol sa matandang lalaki, kaya nag-text siya upang makipagkita sa kabilang panig. Pagkatapos, pumunta si Prosecutor Seojin sa isang lumang, maruming restaurant upang makipag-usap sa matandang lalaki. Ibinigay niya ang lahat ng ebidensya tungkol sa Gangnam Trading Company at kay Ian Miss Choi. Kung ilalabas niya ang mga ito, malalantad ang korupsyon ni Jae. At pati na rin ang relasyon ng taong iyon sa matandang lalaki. Ngunit hindi natatakot si Ian Miss Choi dahil handa na siya. Bigla, pareho silang nakarinig ng tunog ng isang matabang lalaki sa loob ng kusina na patuloy na nagtatabas ng manok. Sa totoo lang, palaging pinansin at inahangaan ng matandang lalaki si Prosecutor Seojin. Kaya naisip niya kung ano ang magiging pakiramdam ng pakikipagtulungan sa kanyang koponan. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang night meeting, si Captain ay kukuha ng isa baing empleyado upang dalhin sa isang customer. Samala, nais niyang alam ang higit patungkol sa industriya ng bahong ito. Si Jongho ay patuloy na tutanggap ng isa pa biyahe mula sa nightclub. Pumasok si Captain Kang sa isehi room upang kunin ang babaeng labis na lasing. Balak niya itong tulungan, ngunit bigla siyang hinawakan na bilang paggamit ang isang basag bote, sinugatan kanyang kamay. Gayunpaman, der na may buhok na blonde ay umpo at sumayaw ng marami. Kaya kinuha ni Jongho basag na bote at nilapin siya upang kutin. Ngunit kinuha lang niya ang mamahaling scarf mula sa liig ng babae at itinali ito sa kanyang kamay upang pigilan ang pagdurugo. Binuhat ni Captain Kang ang empleyado at umalis, hindi pinansin ang pagmumura ng lalaking may buhok na blonde. Pagkatapos, sa kotse, kumuha siya ng isang kakaibang tableta at nais na tanungin ang babae. Nalaman ni Jongho na may isang baliw na lalaki na laging gumagawa ng gulo at hinahanap ang babae sa buong Gangnam. Bigla, dumating si Suin sa kotse, pinababa ang babae at binigyan pa siya ng kaunting pera. Mabilis na kinuna ni Captain Kang ng larawan ang babae at umuwi upang isulat ang impormasyon na nakuha niya kagabi. Binuksan ni Jongho ang kanyang telepono at nakatanggap ng maraming mensahe at miss na tawag mula sa lahat. Ito ay lumalabas na si Captain Kang ay nakipagkita kay Ian noon. Pinuna ni Chon Sung ang desisyon ni Jaehi na magpakamatay. Alam din ni Jongho na naghirap siya upang ilipat ang kabilang panig sa kanayunan. Upang itago na pinangasiwaan niya ang kanyang saksi ng walang inya. Ngunit masyadong maraming problema ang ginawa ni Captain Kang sa puwersa ng pulisya. Kaya hindi nakarapat-dapat si Jongho na manatili sa puwersa. Sinabi ni Commissioner Moon na hindi kasalanan ng kabilang panig ang nangyari. Maaaring magkaibigan si Is at ang namatay na babae, ngunit hindi iyon kasalanan ni Jongho. Kahit na iwanan ni Captain Kang ang kanyang badge, hindi pa rin babalik sa bahay si Is. Sa kabilang banda, ang bida ay nakaupo sa kanyang kotse at naninigarilyo habang sinusubaybayan ang mga tao ni Miss Choi na nagdadala ng mga kalakal. Nang dumilim, alam na ni Jiho ang lokasyon nila. Kaya binuksan niya ang trunk ng kotse at kinuha ang gaskan at pumasok sa loob. Ang kabataan ay nag-aayos ng ilang mga candy nang bigla niyang makita si Jiho at natakot. Dahil inakala niya na umalis na ito ng Gangnam. Biglang nakita ng bida ang mga pakete na hugis candy na mukhang kakaiba sa mga bote ng alak. Nang tanungin niya, nalaman niyang ito ay mga produkto na ilalabas ng Gangnam Trading Company. Agad niyang ibinuhos ang lahat ng gasolina sa mga kalakal. Hindi pinansin ang kabataan na sumugod upang protektahan ang mga ito. Sinabi ng kabataan sa takot na pinilit siya ng direktor na may baluktot na mukha na gawin ito. Pagkatapos malaman ni Jiho ang impormasyon tungkol sa lalaki, agad siyang kumuha ng lighter at itinapon ito sa mga kalakal ng kabilang panig. Kinabukasan, papunta si Prosecutor Seojin sa trabaho. Mayroong maraming mga reporter na gustong magtanong tungkol sa kanyang kamangha-manghang promosyon. Ang lahat ay normal hanggang sa lumitaw ang isang lalaki. Nagtanong siya kung may kaugnayan ba si Prosecutor Seojin kay Ian Mifta. Kinagabihan, habang siya ay nag-iisa na umuwi, bigla siyang nakarinig ng boses ni Captain Kang na tumatawa. Pumunta siya rito upang magbigay ng impormasyon sa kabilang panig. Kinuha ni Jongho ang isang bagong gamot tinatawag na neon kumakalat sa mga club. Ang investigasyon ay pihinto ng babae dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit si Prosecutor Seojin ay
ay naiinis dahil isa na siyang sibil ngayon. Bakit hindi na lang mamuhay si Jongwoo ng normal? Bakit siya nakatayo doon at nagsasalita ng mga teorya na walang ebidensya? Kinabukasan, pumunta si Prosecutor Seo Jin sa opisina ni Mayor Woo. Sinabi niya na hindi siya interesado sa loan fraud case, ngunit asawa ng alkalde ay lubhang interesado. Narito siya upang bigyan ang kabilang panig ng ilang kapaki-pakinabang na pahiwatig mula sa mga kawili-wiling butas na natagpuan niya. Lumalabas na ngayon, si Seo Jin na sa ilalim ni Alice Choi at binibigyan ang matandang lalaki ng sertipiko ng pagbabago ng layunin ng paggamit ng lupa para sa biotop. Nilagdaan ito ni Mayor Woo at ipapadala ang natitirang mga dokumento sa loob ng ilang araw. Pagkatapos, bumalik si Seo Jin sa kanyang opisina at galit na sumbatan ni Jo. Ngunit hindi siya natakot at nakipagtalo sa kanya. Biglang nakatanggap siya ng tawag na kanyang kalihim na nagsasabing dumating ang prosekutor sa opisina upang kunin ang lahat. Sinabi ni Prosecutor Seo Jin na ang kabilang panig ay dating kanyang supervisor. Kaya tila tama lang na siya mismo ang magdala sa kanya sa istasyon. Kinuha ni Seo Jin ang warrant of arrest para kay Ju sa mga akusasyon, korupsyon at pagtanggap suhol. Nang maunawaan niya na nakipagtulungan si Seo Jin sa matandang lalaki, huli na ang lahat dahil ang mga tao mula sa prosekutor ay dumating na upang arestuhin si Ju ngayon. Kinagabihan, habang bumabalik si Ktae-in Kang sa kanyang silid, bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay. Agad niyang kinuha ang fire extinguisher at pumasok, ngunit lumabas na si Gyang Ho iyon. Nag-usap silang dalawa sa rooftop tungkol sa pagkawala ng kanyang anak. Gayunpaman, natuklasan ni Jongwoo na nakalog-in pa rin ang account ni Jae-hee at patuloy itong gumagalaw sa paligid ng Gangnam. Nag-text siya minsan sa account na iyon upang makita kung ang kanyang anak nga iyon. Nang sumagot ang tao, nakumpirma ni Jongwoo na nagtatago si Ise sa Gangnam ngayon. Bumalik sila sa silid ni Ktae-in Kang at binuksan ang lahat ng impormasyon na nakuha niya kasama na ang gamot na bagong nakita ni Gyang Ho. Natuklasan niya na saan man matagpuan ang uri ng candy na ito, ang lokasyon ni SD ay lumilitaw sa isang mobile tower. Pagkatapos, bumalik si Ktae-in Kang sa lumang nightclub upang maghanap ng karagdagang impormasyon at nakita niya si So-in kaya sinundan niya ito. Biglang, nakita ni Jongwoo na nililinis ng kabilang panig ang mga sugat ng babaeng empleyado na minsan niyang sinundo. Sumakay silang tatlo sa kotse at nagpunta sa pediatric clinic sa intersection. Ngunit hindi nila alam na ang bida ay nakaupo sa malayo at sumusunod sa kanila. Matapos gamutin ang empleyado, bumalik siya sa kotse at nagpatuloy sa pagmamaneho. Biglang lumitaw si Jae-ho at sinuntok si Jongwoo. Dahil matagal na silang hindi nagkita, sinuntok pa niya ito ng ilang beses na naging dahilan upang matumba ito sa lupa. Bakit lakas loob si Jongwoo na mangako na poprotektahan niya si Jae-hee noong una? Ngayong patay na siya, anong silbi ng paghingi ng tawad? Kaya huwag na siyang makialam sa kanyang mga gawain. Hanapin si So-in upang ipaalam sa kanya ang tungkol kay Jongwoo, na siya ay sangkot sa pagkamatay ni Jae-hee. Ngayon lang niya nalaman, ngunit pinili ni Jae-hee ang kanyang sariling kapalaran. Nais ni Jae-ho na magtanong tungkol sa lokasyon ng lalaki dahil narinig niyang nagtatrabaho ito para kay Alice Choi at nagbebenta ng neon na candy. Sinunod ni So-in ang huling habilin ni Jae-hee na huwag siyang bigyan ng anumang impormasyon lalo na tungkol sa video. Nagalit ang bida at sinira ang mga gamit, sinasabing wala siyang pakialam. Kaya ngayon, gusto lang malaman ni Jae-ho kung nasaan ang iigong iyon. Kinagabihan, nakatanggap ng maraming mensahe sa grupo. Natuklasan niya ang okasyon kung saan nila gaganapin ang selebsyon para sa bagong gamot na neon. Maya-maya, dumating siya sa lugar at patuloy na nagmamasid sa ligid. Biglang may dumaang dilaw na kotse na nagpapataka kay Jongwoo. Nang mag-abis ang telepono na aktibo ang account ni Jae-hee at ang lokasyon ng kanyang anak ay naroon din, agad na sumugod si Ktae-in Kang. Kasabay nito, sinusulat ng bida ang mga nangyari at ang pangunahing punto ay ang matandang lalaki na yun. Biglang dumating na mensahe mula kay So-in na nag-abiso, kaya agad siyang pumunta doon. Lumapa at sinuot headset, lumalabas na gusto nilang panatilihing tahimik ang lugar na ito. Ayaw nilang makaabala sa mga katabisali. Biglang nabangga si Ktae-in Kang na isang babae habang sumisingit sa pila. Kaya may isang lalaki na lumabas at nais siyang saktan. Dahil sa kaguluhan sa loob, tawag ng security ang kanilang mga kasama upang ayusin ito. Si So-in ay tinawagan ng lalaki at inutusan na dalhin ang mga babae pinili nila upang umalis at lumayo sa kaguluhang nangyari. Bigla niyang napansin na online ang account ni Jae-hee at ang tao ay nato. Kaya naghinala siya at lumapit upang tingnan ang mga babae. Bigla, napansin ni So-in na ang taong nasa harap niya ay nagsusuka ng lahat ng gamot at ito ay si Iseo. Si Ktae-in Kang ay nahihirapan ngayon sa pakikipag-away sa mga security guard. Bigla niyang nakita ang kanyang anak na dumaan, kaya itinulak niya ang mga lalaki at sinundan sila. Ngunit hindi makaan si Jongwoo sa pintong may code. Galit siyang pumalo at sugaw. Ginamit pa ang kanyang ulo, ngunit walang epekto. Kaya nanog na lang sa habang umaat si Iseo kasama sila. Pagkatapos, dinala ni So-in ang mga babae sa pamamagitan ng kotse at sinundan sila ni Ktae-in Kang.
Hindi niya inalintana ang kanyang sariling mga sugat at patuloy na hinahabol upang iligtas ang kanyang anak. Bigla, may dumaang kotse sa kalsada at nabangga si Jong-woo. Lumabas na ang mga taong iyon ay mga tauhan ni Elise Choi na ipinadala upang asikasuhin ang Peking pulis na nagpapanggap na driver. Sinunod ng mga tauhan ang utos ng lalaki, kinuha ang baseball bat at pinatumba si Captain Kang bago siya isinakay sa kotse. Nang aalis na ang mga iyigong iyon, biglang may paparating na kotse sa mataas na bilis at binangga sila. Nang makita ng lalaki sa rearview mirror, lumabas na si Jae-ho iyon. Masakit na bumaba ang biya, binuksan ang trunk ng kanilang sasakyan at iniligtas si Captain Kang na humihinga ng mahina doon. Nang maisakay na niya si Jong-woo sa kotse, biglang tinawag siya ng lalaki mula sa likuran. Sinabi pa niya na nakikisama na ngayon si Jae-ho sa mga pulis. Walang araw na lumipas na hindi naaalala ng lalaki ang bida dahil sa peklat na ito sa kanyang mukha. 7 taon na ang nakalilipas, sa isang Lucky Shelter gaming house, kinuha ng bida ang isang helmet at pinukpok ito sa lalaki, ngunit sa kasamaang palad ay sinaktan siyang lalaki balik. Sa huli, kinuha niya ang isang upuan at inalik at inihampas ito ng direkta sa mukha ng lalaki. Hanggang ngayon, marami pa silang hindi nalutas na bagay. Kinuha ng bida ang kutsilyo sa kanyang bulsa at pareho silang aatakehin. Biglang lumitaw ang mga pulis at papalapit sa kanila, kaya kailangan nilang umatras upang maiwasan ang di kinakailangang problema. Maya-maya, huminto si Jae-ho sa isang construction site. Kinalagkad niya palabas si Captain Kang at iniwan siya doon. Ngunit pinigilan ni Jong-woo ang kamay ni Jae-ho at sinabing nasa mundo na niya si ESD upang ipaghiganti si Jae-hee. Hindi gaanong nag-aalala ang bida nang marinig niya ito dahil hindi niya kita ang kanyang anak. Hindi ba yun ang sariling problema ni Captain Kang? Galit na galit siya at agad na pinigilan ang kabilang panig. Tinatanong kung nasaan ang iigong lalaki na may isang mata. Sabihin mo kay Jong-woo ang lahat ng alam mo tungkol sa Gangnam Trading Company. Ngunit walang alam si Min-hee at agad na umalis. Pagkatapos, mabilis na ginamot ni Captain Kang ang kanyang mga sugat at nagmadaling hanapin ang lalaki. Bigla niyang nakita si Min-hee na nakatayo sa hagdan at naghihintay. Ibinunyag niya ang kaunting impormasyon na nakuha niya. Ngunit dahil nasa ilalim siya ng impluensya ng GAM noon, hindi niya matandaan ng maayos ang tirahan ng lalaki. Biglang naalala ni Jong-woo na dumaan siya sa nightclub na iyon, kaya agad siyang pumunta doon. Hindi niya inaasahan na ang bida ay narito rin na naghahanap sa kanila. Biglang may kakaibang ingay kaya dahan-dahang lumapit ang dalawa upang tingnan. Pumasok sila sa silid ngunit wala silang nakitang sinuman. Alam ni Captain Kang na pumunta rito si Ji-woo upang hulihin ang lalaki at ang ihi ng Gangnam Trading Company. Hindi siya masyadong nag-aalala at sinabi lang ito sa kabilang panig. Ang sumugod ay ang ihi ng kumpanyang iyon. Biglang may lumitaw na isang tao na may dalang fire extinguisher at hinampas si Jong-woo. Ang lalaking may tatoo ay patuloy na pinindot siya upang bigyan pa siya ng isa pang hampas. Bigla, sumugod ang bida at sinuntok siya palabas. Dahan-dahan siyang tumayo at nagmakaawa at pagkatapos ay biglang tumayo at sinugod si Jae-ho. Ngunit ang panloloko na ito ay hindi gumana sa bida at ang lalaki ay sinuntok niya hanggang sa matumba sa sahig. Ang lalaking may tatoo ay nakahiga doon, nangangahas na hamunin at insultuhin si Jae-hee. Kaya kinuha ni Jae-ho ang fire extinguisher at balak niyang pukpukin ang kabilang panig upang mawala ito ng tuluyan. Sinikap ni Captain Kang na pigilan ang bida, ngunit naitulak siya nito. Ang lalaki ay natakot, alam niyang malapit na siyang mamatay, kaya kinuha niya ang remote control ng salamin at binuksan ito para makita nila. Ang dalawa ay nagulat at hindi makapaniwala nang makita nila na ang loob ay isang bodega na puno ng bagong neon na candy. Sa kabilang banda, si Soo-in ay nag-iisip ng malalim tungkol sa nangyari kanina. Binuksan ni Isel ang kanyang telepono at sa loob nito ay ang video na ebidensya na hinahanap nila. Bago niya bisitahin ang kanyang mga lodi-lola, ipinadala ni Jae-hee ang video na ito kay Isel at hining na ibigay niya ito kay Kapit Kang para maksyonan. Biglang dumating si Saiki para kumustahin ang mga babae. Tinitingnan kung mayroon sa kanila na kumikilos ng kakaiba. Pagkatapos niyang mag-ikot, bigla siyang bumalik sa pwesto ni Soo-in na nag-isip na nahuli na siya ng lalaki. Ngunit sa kabutihang palad, gusto lang ng lalaki na paalisin ang mga babaeng walang magandang pangangatawan. Lumapit si Saiki at binalaan si Soo-in na maglaro ng todo. Dahil sinabi ni Choi na kapag naayos na ang lahat, ibinibigay ng matandang lalaki sa kanya ang pananagutan sa Gangnam at sa buong distrito. Biglang dumating ang isa sa kanyang mga tauhan upang ipaalam na tumawag si Saiki, gustong makipag-usap ng pribado. Ang lalaking may tatoo sa mukha ay sumisigaw ng sorry kay Saiki dahil pumasok si Jae-ho sa hina. Sabi niya na babasagin na niya ang lahat dito at kukunin pa ang lahat ng kanilang neon na droga. Matapos ibaba ang telepono, sumunod na ginawa ni Saiki ang kanyang misyon at umalis. Ngunit hindi ito ganoon kadali, binigyan siya ng bida ng isang suntok at sinabihan siya ng good night. Maya-maya, iginapos nilang dalawa ang lalaking may tatoo sa mukha at umupo upang magplano ng kanilang susunod na hakbang. Biglang may napansin si Kapitan Kang.
Lumapit siya at nakakita ng nakatagong kamera. Lumabas na niloloko sila ng gago na si Saiki. Biglang tumawag si Suin at sinabing magkatulad sila ni Eseo. Magkasing pamilya talaga sila, kaya hiniling niya na tulungan siya sa isang bagay. Arestuhin ang lahat ng mga babae dito at sa ibang lugar at dalhin sila sa medikal na paggamot. Ano man ang mangyari, gaano man katagal, huwag na huwag silang bibitawan. Sa ganitong paraan, hindi na sila iiwan pang muli. Kaya, kailangang magmadali ang AIT line kung gusto niyang iligtas ang kanyang anak mula sa kaparehong kapalaran ni Jae. Nang matanggap ni Kapitan Kang ang address, agad niyang gustong umalis kasama si Jaeho. Ngunit ang bida, buhay man o patay, ay mananatili dito para salubungin sila. Isa sa kanilang dalawa ang kailangang mag-alala sa kanilang buhay dito. Sa kabilang dako, naisip na ni Suin ang tungkol dito at gagawa ng aksyon bago maging huli ang lahat. Agad niyang kinuha ang bote ng alak at inatake ang gwardya na nasa loob na ikinabahala ng mga babae. Kasabay nito, nakaupo ang bida na may hawak na lighter. Naghihintay na dumating ang mga lalaki. Biglang may dumating na 3 tao na may hawak na smoke machine. Patuloy na nagbuga ng anesthetic sa mukha ni Jaeho. Nag-abiso si Suin kay Isel na umalis dahil paparating na si Jungkwon. Ang ibang mga babae ay hindi na pupunta sa party kundi mananatili dito. Susubukan sana niyang mabas nang biglang dumating si Saiki. Binugbog siya, itinulak sa isang pribadong silid at ginapos si Suin. Umupo si Saiki, kinuha ang kanyang telepono at sinuri ito. Nabura na ang lahat sa loob. Kaya, dahil lumampas na siya sa kanyang limitasyon, kinuha ni Saiki ang mga gulay at sinaktan si Suin. Pagkatapos, pinasay niya sa kotse ang lahat ng mga babae at tinawagan si Choi upang ipaalam. Nakuha na nila si Jaeho ngayon, ngunit wala pa silang Jungkwon. Ngunit ang mga gago na iyon ay may mas mahalagang tao kaysa sa kanya. Nang dumating si Kapitan Kang sa lugar, wala nang sinuman doon. Agad na tinawagan ni Jungkwon si Suin at narinig niya ang tunog ng kana sa itaas. Nagmadali siyang umakyat at nakita na higa ang niyang kalaban, puno ng sirop ang kanyang katawan. Napansin ni Kapitan Kang ang sugat at gusto niyang takpan ito gamit ang kanyang kamay upang iligtas ang kanyang buhay. Ang namamatay na si Suin ay nagsalita ng kanyang huling-hiling at gusto niya kunin niya ang hawak-hawak niya, ang video na hiniling ni Isel na ibigay sa kanya. Kinuha ni Jungkwon ang memory card mula sa teddy bear. Sa loob ay ang video na kinuna ni Jae habang sinusubukan ni Choi at ng kanyang mga kasama ang isang bagong gamot. Ang mga skum na ito ay kumuha ng isang babae upang subukan ito at makita ang mga epekto nito. Agad na tinawagan ni Kapitan Kang si Puliseo at sinabi sa kanya ang lahat ng sitwasyon. Nakakolekta din siya ng larawan na nakuha niya mula kay Prosecutor Min bigla may natanggap siyang mensahe na may kaibang address. Agad na pumunta si Jungkwon sa lugar at nakita si Hyun Kung. Sinabi niya na sinabi sa kanya ni Seojin noon na sasali siya sa isang pangmatagal laro. Lumalabas na nakikitulungan si Prosecutor Min kay Choi. Nag-imbestiga lang sa distribution plan ng He Pharmaceutical Company at sa kongresista. Agad niyang hiniling sa kabilang partido na tawagan siya para makausap. Ngayon, ipapadala ni Jungkwon ang video kay Prosecutor Min, ngunit kailangan niyang mangako sa kanya ng isang bagay. Nandun si Yeseo, ang anak ni Kapitan Kang, kaya mangyaring maghintay hanggang makarating siya, pwede ba? Mamaya, pumunta si Seojin sa room ng Gangnam Corporation. Naghintay ang lahat sandali at dumating din si Choi. Ngunit hindi pa maaaring magsimula ang party dahil may isang tao pa nawala. Hawak ni Prosecutor Min ang isang tao nang makita niyang si Ju ang taong iyon. Mas nakakagulat na sinabi ng matandang lalaki na ang posisyon ng ministro ng hustisya ay itatalaga sa kalihim. Pagkatapos, ipinamahagi si Seojin sa lahat ang perpektong kontrata na nasuri na ng mga abogado at taga-usig. Susunod, binuksan Choi ang salaming panangga at lumabas ang mga babae na pinili ng matandang lalaki pang subukan ang mga side effect ng gamot. Gayunpaman, ang mga babae ay nakaupo lang, hindi nakikita kung ano ang nangyayari sa labas. Ang mga babae ay sunod-sunod na pumasok sa gusali at kinailangan nilang iwan ang kanilang mga telepon. Inulat ng Alipores sa kanyang boss na naayos na si Ju at tinanong kung kailangan niya itong ayusin. Sinabi ng pinuno sa kanyang Alipores na sa kanya si Ju at kailangan lang niyang bantayan ito. Ngunit nang bumalik ang Alipores, gising si Ju at binugbog sila. Sa kabilang banda, sinabi ng matandang lalaki kay Sergi na gusto niyang sali sa buong plano. Ang mayabang na itsura ni Prosecutor Min ay nagpagalit sa kanya. Itinuro ng matandang lalaki ang mga babae para makita mismo ng kanyang kasosyo ang mga side effect ng gamot. Nang pumasok ang doktor, ipinakilala ng matandang lalaki ang kanyang Neon Plus na gamot na ilalabas sa loob ng 2 buwan at sigurado siyang babaliktarin nito ang merkado. Tinurukan niya ng 1 dosis ng Neon ang mga babaeng gising na gising. Kaya, makikita ang lahat ng side effect ng gamot. Habang ang lahat ay natatakot na ang gamot ay makasama sa babae, sinabi ng matandang lalaki na iyon din ang dahilan kung bakit niya ginawa ang Neon Plus, ang pinakamabilis na paraan upang yumaman. Nang magkaroon ng drug overdose ang babae, ginamit ng doktor ang Neon Plus bilang antidote. Habang masayang nagdiriwang ang lahat dahil sa bisa ng gamot, muli, ang babae ay nagkaroon ng drug overdose na may mas malakas na reaksyon. Sa panahong ito, si Jungkwon ay nasa labas, naghahanap ng paraan upang makalusot
lumusot at iligtas sila. Sa loob, sinisi ng kasosyo ang matandang lalaki at ginamit niya ang dahilan na ang reaksyon ng gamot ay depende sa individual. Ang kasosyo ay galit na galit dahil napakaraming pera at pagsisikap ang kanyang inilagay dito, ngunit nabigo ang resulta. Gumagawa ng kaguluhan, ngunit nang lokohin siya ng alipores ng matandang lalaki, agad siyang naging sunurin. Hiniling niya sa kanyang kasosyo na panoorin buong pagsubok. Dahil ang mga uri ng pagsubok ito ay inuturing tagumpay kung ang resulta ay higit sa 10%. Ipinagpatuloy niya ang pagsubok sa huling babae, si Isel. Natakot si Isel nang makita ang kanyang mga kaibigan nakahiga sa sahig. Pinayuhan siya ni Seojin na tapusin muna ang pagpirma ng kontrata upang makapagbigay ng oras. Sinabi niya na kapag ang mga produkto ay inilabas sa buong bansa sa mga susunod na buwan, lahat ng nando ay kikita ng sapat na pera at magpapahitulad ng hari. Iyan ang layunin ng proyektong ito, diba? Dahil kang makatiran, pito ng matandang lalaki ang eksperimento. Sa labas, nakatang si Jonggu ang tawag la kay Jae-ho, tinatanong kung ano ang nangyayari. Nang makita na handa ng bugbog siya ng mga gwardya, ipinaalam ni Jonggu na sinusubukan ng matandang lalaki gamot sa mga babae at kinunan ni Jae ng video eksena. Si Isel ay panganib, pagkatapos sabing ito ni Jae-ho, pinatay ang telepon at kinuha ang kanyang mga gamit upang hapin ang pilyar ng mga gwardya. Nang malapit ng matali Jonggu, dumating si Jae-ho na nagmamanho. Sininuog niya ang mga gwardya at tiningnan sila para makatakas si Jonggu at iligtas ang mga tao. Tinawag ng matandang lalaki ang mga kasosyo na mag-sign up upang ang kapalaran ay magbubuklod sa lahat ng mga ito sa isang opisyal na responsibilidad. Matapos basahin ni Prosecutor Min ang kontrata, labis siyang nagalit. Bakit 51% ang sa matandang lalaki, habang 49% naman ang sa iba? Malinaw na sinabi ko na dapat pantay-pantay ang paghahati para sa madaling pakikipagtulungan. Pagkatapos, sinabi ni Prosecutor Min sa lahat na inilagay na niya ang lahat ng kanilang buhay sa nakakabaliw na gawaing ito. Makukuha ba natin ang perang nararapat sa atin? Dinampot ni Jonggu ang kanyang braso, lumapit sa pinto at nakilala ang pinuno. Alam niyang hinahanap ni Pulis Jonggu ang kanyang anak at tinukso siya. Sinabi niya na tila hindi nagmamalasakit ang kanyang anak sa kanyang ama. Hinamon din siya na umakyat sa hagdan kung gusto niyang iligtas ang kanyang anak. Inilabas ni Jonggu ang ebidensya at ipinakita sa kalaban. I-live stream ng matandang lalaki ang buong video sa internet para mapanood ng lahat. Malakas na tinanong ni Jonggu ang lahat ng nasa eksena kung iyon ba ang hinahanap nila. Lumalabas na ang nasa video ay si Jae. Ang grupo ng mga tao ay tuliro, hindi alam kung sino ang lalaking iyon na napakaingay. Ang matandang lalaki ay walang ipinakitang reaksyon at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Si Prosecutor Min ay labis na nagtataka sa mga nangyayari sa labas. Inisip niya na karapatan niya na malaman ang tungkol dito. Ipinadala ni Jonggu ang video sa group chat ng lahat. Hindi na kailangang magtaka pa ni Prosecutor Min. Agad niyang binuksan ang video para panoorin kung ano ang nasa loob. Sumigaw si Jonggu sa ibaba pangalan ni Prosecutor Min dahil hindi na niya makita ang mga batang umalis ng walang katarungan. Nagalit siya sa kawalan ng pakialam ng mga taong ito. Dahil sa pagsigaw, si Jonggu ay ginapos ng mga tao. Pagkatapos panoorin ang video, gusto lang ni Prosecutor Min na punitin ang mga braso at binti ng maliit na daga. Pinunit niya ang kontrata, nag-alok na hatiin ang 50 tandang bawas 50 sa matandang lalaki at agad na umalis. Sinindihan ng matandang lalaki ang sigarilyo sa kanyang kamay, hindi inaasahan na may maglalakas loob na magsabi ng ganoong mga bagay sa kanya. Sumigaw si Seoji sa kanyang pangalan, ngunit huli na ang lahat. Sa loob ng wala pang isang segundo, tumagos ang isang bala sa utak ni Prosecutor Min. Ang bala na ito ay kapalit ng isang advertisement para sa iba. Ang sinumang iba pa na hindi nasisiyahan ay malayang magsalita. Ngunit syempre, walang sinuman ang naglakas loob na labagin ang batas na iyon. Pumirma sila at umalis kaagad. Lumabang ng husto sina Jonggu at Jae-ho sa labas, kailangan nilang pumasok at iligtas ang mga tao kaagad. Si Jae-ho ay nagboluntaryo na maging decoy upang si Jonggu ay makauna at sagawa ang misyon ng pagliligtas. Mag-isa, hindi makakalaban Jae-ho sa grupo ng mga taong iyon, kaya patuloy siyang kinukulong ng mga ito. Sa kabutihang palad, sa gitna ng kaguluhan, nakipaglaban siya sa oras at pinauwi ang lalaki sa kanyang mga ninuno. Si Yeseo at Seoji ay inanyayahan ng matandang lalaki na uminom ng tsaa, na nagpapakilig at nagpapalito sa kanilang mga puso. Lubos na kinabahan si Yeseo dahil nalaman na ng matandang lalaki ang kanyang tunay na pagkatao. Lumapit siya at tinulak ang babae at nagbitaw ng mga bastos na salita. Normal si Yeseo hanggang sa banggitin ng matandang lalaki ang kanyang kaibigan at inatake niya ang matandang lalaki. Ngunit hindi siya kalaban para sa lalaking iyon at patuloy siyang binubugbog. Sa isang tingin pa lang, nalaman niya na magkakilala ang dalawang babae. Tumakbo din si Jonggu sa labas at sumigaw sa pangalan ng kanyang anak. Si Yeseo sa loob ng bahay ay ginap ng matandang lalaki at tinurukan siya ng isang gamot. Ang gamot na ito ay sinasabing nagpapakilig sa mga tao. Nakita ni Jonggu ang eksena na ito at nalungkot ang kanyang puso. Ang matandang lalaki ay tumakas na. Iniwan ni Jonggu ang kanyang anak sa pinangyarihan at hinabol ang matandang lalaki. Nang makita ang matandang lalaki, balak na ni Jonggu na tapusin na ito. Ngunit pinigilan siya ng isang babae at sinabi na mas mabuti na huwag niyang gawin iyon ngayon. Nag-aalangan si Jonggu at handa nang ibaba ang baril nang biglang may ibang kamay na pumindot sa gatilyo. Pumasok si Jae-ho na puno ng dugo at nabuhay siya. Matagal na silang magkasama ni Jae at dati
ay pakasaya nila. Tapos na ang malupit na digmaan, si Jongwoo at ang dalawang babae. Pumunta si Jongwoo kasama ang kanyang anak na babae upang bisitahin ang libingan ng dalawang kaawa-awang kaibigan. Ang iskandalo ng mga opisyal ng estado ay nabunyag na rin sa publiko. Dahil sa balitang ito, nabunyag ang linya ng pagnenegosyo ng candy. Ang mga bagong hakbang ng dalawang bagong lunsad gamot ay ipinagpaliban din ng walang katiyakan. Si Sergi mismo nagbunyag sa mga utak sa likod nito. Dito, naglakas loob siyang ikuto ang kanyang digmaan 0 taon na ang nakakaraan. Ang inosenteng lalaki na iyon ay inaresto din dahil sa pag-aayos ng presidente. Kahit na nahumaling siya sa pera at kasikatan, natuklasan niya ang isang kriminal na organisasyon na kaalyado ng isang grupo ng mga politiko. Alam niyang mahina siya at ang pagkakataong talunin sila. Naglakas loob din si Seoji na aminin na isa lang siyang outsider. Siya ay kasabwat sa mga nakatakot na krimen na iyon. Kung kailangan niyang magbayad para sa kanyang mga ginawa, handa siyang bayaran ito. Pagkatapos matanggap ang ulat, pumunta si Jongwoo sa pinangyarihan ng Rio. Narinig niya na may baliw na lalaki na may hawak na baseball bat na pumasok dito at gumawa ng gulo. Tumakbo si Jongwoo sa likod na daanan at nang makita si Jae-ho, nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naging kampante siya sa tuwing nakikita niya si Jae-ho. Sige, dito nagtatapos ang pelikula. I-subscribe ang channel sa loob ng 3 segundo upang suportahan kami. Salamat sa panonood ng aming channel. Magkikita-kita tayo sa susunod na pelikula.